Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nakitod tayo sa ating latest sa ating panahon, lalo na po yung binabantay nating shallow LPA. Ito po yung ating weather analysis, Tagalog version. Ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Nobyembre 17 hanggang 19, 2021. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.ph. Ngayon, umpisa natin ang update. Itong latest GraphSat, ngayong araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes, natili pa rin yung hanging amihan. At ngayon po ay nag-extend na po sa buong bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila at Bicol Region. So may mga padaan-daan pong mga ulan na inaasahan po, but mostly maganda pa rin po ang panahon. Dito naman po sa Mimaropa, sa Mindoro, Romblon, rest of Visayas, ay kasama na rin po itong area po ng Siargao, Andinagat Islands at Surigao del Norte ay nagkakaroon pong mahinang amihan. Okay? So, inaasahan pa rin ang hangin dito at mga padaan-daan pong mga ulan na yung hangin hindi lalampas po ng 30 kph. Dito sa amihan, ang hangin po hindi po lalampas ng 55 kph. So, mapanganib po sa mga maliit na sakyambang dagat yung areas po ng Visayas at Luzon dahil po sa hanging amihan. Samantala, dito po sa may area po ng Mindanao, sa may west of Mindanao, na sa may southernmost point ng Sulu Archipelago, may namuo pong shallow LPA, galing po sa surface trough. At yung kanyang trough ay nakaka-affecto po sa Palawan, southern Sulu Archipelago, offshore Bangsamoro sa Mindanao. At sa buong bahagi po ng Mindanao, ito po yung effecto po ng shallow LPA. At sa susunod na ilang araw, ito po ay malulusaw. At ito yung binabantay nating shallow LPA, pumasok na po ng Philippine Area of Responsibility. At inaasahan po, bukas po ay mag-reorganize po siya dito sa may east of Northern Samar. Pero nasa dagat pa rin po siya, wala pa rin epekto. But nakita po ninyo yung kanyang yung misdisplaced na ulap to the northwest, napadpad po dito. Yung kanyang trough po yan. So, ito po ay darating sa Kabikulan, probably bukas ng gabi or early Friday and hanggang Sabado na po yan. Makaka-expect tayo mga pag-ulan dulot po ng mga thunderstorms generated ditong napakahinang low pressure area. So hindi pa po siya, wala po siyang tag ID like 94W, 95W kasi mahina pa lang po itong shallow LPA. Pag may probability, pwedeng in-number ito bilang isang active LPA, but ang probability na maging bagyo po ay nawala na po base po dun sa dalawang computer models. Baka shallow LPA na lang po siya or moderate or even strong LPA paglabit po ito sa Kabikulan. So, nandyan pa rin po yung epekto na gagawin nito na yung darating pong Friday hanggang Saturday o Sunday, mga malalakas na pag-ulan sa Kabikulan at Eastern Visayas. Alam natin na sa La Nina na yon kanina nga, kahit na wala masyadong ulap, pero manipis yung, yung moisture content ng mga kaulapan, madaling mag-condense, madaling ibagsak. Okay? So, na-precipitate lahat. So, grabing epekto rin yung ulan kahit na ganun ka malipis lang mga ulap. So, expect natin magdadala ng mga ulan itong shallow LPA. So, mag-ingat po tayo sa mga low-lying areas ng Kabikulan at Kabisayaan. So, ito yung fast animation. So, yan po ang na-displace po na kaulapan nitong shallow LPA kasi nandito po yung shallow LPA. So, ito po yung kanyang graph. So, kikita ninyo na grabe rin ang kapal nitong ulap nito. Sana malusaw po siya pag daan po malapit or over Bicol Region. Ito yung zoom in sa animation. So, makikita po ninyo, umpisang alas 5 hanggang alas 10 na nga po, nandiyan pa rin mga cloudiness. Generated po itong shallow LPA dito sa may west of Zamboanga. Apektado po ang Palawan. So, may mga possible threat ito ng flash floods at landslides. At dito rin po sa ibang bahagi po ng Southern Visayas at Mindanao. Samantalang Kabikulan, medyo clear pa rin po at Eastern Visayas dahil malayo pa po yung kaulapan nitong shallow LPA. But gaya ng sinabi ko, mag-reform po yan dito. Okay, so mag-ingat po tayo na yung dating na weekend. So ito po yung rainfall accumulation for the next 24 hours mula sa ACMWF, courtesy of windy.com. 8 a.m. kaninang umaga hanggang 8 a.m. bukas ng umaga, Huwebes, ay wala pa rin po. Nasa dagat pa rin po yung kaulapan at ulan na dala nitong shallow LPA. At dito naman po sa may Sulu Archipelago at Palawan, patuloy pa rin mga pag-ulan. Idudulot itong shallow LPA na isa sa may west of Mindanao.
Okay, while itong area po ng Cagayan Valley, yung coastal areas at coastal areas po ng Northern Quezon ay patuloy po rin mga on and off na mga pag-ulan, dulot po ng amihan. Ang Bicol region, mga tanghali o early afternoon o pwedeng early morning, may mga padaan-daan rin mga showers. Dito rin sa Mindanao, ito po yung trough nitong shallow LPA, magbibigay rin po ng mga thunderstorms na po sa hapon ng gabi. For the next 3 days, forward natin hanggang Friday, yan na po yung heavy rainfall. Darating po sa Kabikulan. So, affected po ang buong Bicol but magiging mas malakas po yung mga ulan sa coastal areas po ng Kabikulan facing the Philippine Sea. Ito po yung Camarines Norte, Partido District ng Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Albay at Eastern Sorsogon. But gaya ng sinabi ko, conservative ito. Minsan, kahit pula dito, buong Bicol affected. So, ilalagay na po natin buong Bicol at itong area po ng Northern Visayas. Magbibigay po ng mga malakas na ulan simula Friday hanggang Sabado or pwede pa ma-extend hanggang Sunday. Depende po sa energy itong shallow LPA kung lalakas po siya o hihina. Okay, at ito yung forecast ng dalawang computer models. Unahin natin yung American model. Bukas po ng hapon, yan na po, mag-organize po dito ang shallow LPA east of Bicol region, mga 300 to 400 kilometers away. And on Friday morning, yan na po, lalapit po dito sa may coastal areas ng Northern Samar. Then, pagdating ng Friday afternoon, may isang shear line na magbababa po at kakabit po sa circulation nitong si shallow LPA at maging elongated na po siya. At baka ito na yung katapusan nitong shallow LPA but still, magbibigay ng ulan sa ating lugar. And on Saturday, halos wala na. Kahit na Sunday, wala nang pinapakitang shallow LPA. Okay? Now, yung European model naman, na ito yung pinaka-reliable so far, bukas ng hapon, ayan na po siya, east of Bicol, 5 to 600 kilometers, at magde-develop po siya bilang isang possible moderate or active LPA. Then, on Friday, yan, disorganized pa rin siya. Saturday, Friday afternoon, yan, lalapit na po siya sa may coastal areas ng Bicol. Although, masisira na po siya dahil may de-develop ditong frontal system. Yung shear line ay papasok po sa northern quadrant ng circulation nitong shallow LPA. So, masisira po siya. And on Saturday, yung remnants nitong shallow LPA, posibleng dumaan na po ng Bicol. So, magbibigay po itong mga ulan hanggang early Sunday. Then Sunday, halos wala na po. O posibleng dito na po siya mag-reorganize sa may northern Palawan. Okay? And pagdating sa ulan, so ito po yung pinapakita ng European model na Thursday, Friday early morning yan. Papasok na po sa Kabikulan yung mga ulan dala nitong shallow LPA. Then sa hapon, ang grabing ulan po yan hanggang gabi, although magkakaroon din yung paghinto. Then Saturday, whole day, may mga possible rainfall at thunderstorms po tayo sa Bicol region at Mimaropa at southern portions po ng Calabarzon. So yan po ang latest po nitong shallow LPA. So magbibigay pa rin po itong ulan sa ating lugar simula Friday hanggang Sabado. So mag-ingat po tayo sa malalayong areas, sa mga landslide prone areas, dahil po sa mga pagbabaha at mga matitinding ulan na pwedeng idulot itong weather system na ito. So, probably mga 100 millimeters. Okay? Huwag na po sanang magkapal. Kaya tataas pa po yan. Bago tayo magpaalam, ito yung Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Valid for the next 2 weeks. So, on week 1, valid November 17 to November 23. Ito na po yung shallow LPA. Nilagay nilang 50% probability o confidence na magde-develop. So, hindi pa po siya high. So, ibig sabihin, baka hindi po mag-develop po itong system na ito. Okay? At ito naman po yung second week, valid November 24 to November 30. Ang Pilipinas po, lalo po ang Luzon, Northern Visayas, Western Visayas, at yung Palawan area, kasama po Mindoro at Bicol, ay magkakaroon po ng above average rainfall dahil po sa amihan, sa mga easterly surface wind flow o possible mga maliliit na low pressure area. Okay, so November 24 to November 30, all clear po ang Western Pacific. But we'll keep you updated lang sa Friday at Monday kung anong development nitong mga weather systems nito.
Okay, so yan po. Diyan po itatapos ang ating update ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, November 20 o 19, I mean. At pabalik ulit tayo sa darating na Biyernes para ibigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado ng papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.